Ano yung reklamo ninyo? Hinuli daw po yung pamangkin niya. Nasaan yung pamangkin mo ngayon? Sabi po ng pamangkin ko sa Santa Cruz, sa Maynila. Kaya sila nahuli? Sabado po ng hapon. Nagmamadali sa taring na ibinigay sa kanila ng Anti-Carnapping Unit o ANCAR ng Caloocan City Police Station 6. Nakikipag-usap po sila sa amin kasi yung pera po na Anong hinihingi pangalan? po nila sa amin. Magkano hinihingi? Noong una po, 20,000 lang po. Ngayon po, kaganina po nag-usap kami, ginawa na po nilang 30,000. 30,000. Hindi na raw po sila magpapabawas. Ang takdang oras, alas 4 ng hapon. At kung hindi nila maibibigay ang perang hinihinging 30,000 pesos, tutuluyan daw sampahan ng kaso ang kanilang mga kamag-anakan na humihingi ng saklolo at kasalukuyang nakakulong sa selda ng ANCAR. Noong mga sandaling yon, mahigit kalahating oras na lang ang natitira kung kaya't agad kumilos ang bitag. Pinulong namin agad ang aming mga security sa lakad na ito. Makinig kayo ha. Itong gagawin natin, may timbre na kay General Pagdilaw. Pupunta tayo ng presinto, hahanapin natin yung hinulit, kinukutungan sila, may drugs kuno, sisilipin natin yung record. Pero listo kayo. Police station to. Papasok tayo. So pagdating natin doon, titigulat, right away, diretso doon sa CO kung sino may pinaka-head. Tatawagan natin sa Pagdilaw pagdating doon. You understand? Okay? Let's go. Agad dumiretso ang aming grupo sa selda ng ANCAR upang kumpirmahin kung nakakulong nga ang tatlong biktima ng holitap. Saan yung arresting ninyo? Wala nga eh. Boss, nandito na kami. Baka pwede ninyo kasi tatawag ko lang kay isang Wala naman kasi Pagdilaw. kayo nakuha, sir eh. Huwag naman... Ano naman ho yan eh? Ano? Ha? Sino bang hepe ninyo? O, sandali lang ho. Hindi, napupunta na ako eh. Kaya ko naman pumunta eh. Sunod na tinungo namin ang tanggapan ng Chief of Police ng Caloocan City, Senior Superintendent Florendo Kiboyen. May lumapit sa amin. Ngayon, nagsusumbong itong mga victims na hinuli daw sila, hinihingin ngayon sila ng 30,000 pesos. Ngayon, nakakulong yung mga suspects sa ANCAR. It's something to do with drugs. But anything, would also like to find out kung may coordination sa PDEA. Baka masilip mo yung sa ibaba to figure out and have your people explain bakit nakadetain sa ANCAR kung hindi naman carnapping, dapat sa drugs. Just like General Panderos observation, tataka ako, bakit ANCAR? Hindi ka authorized to conduct drug operation? I would like to let you know na nagbigay sila ng taring 4 o'clock. 30,000, no less, no more, or otherwise. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng otherwise. Ngayon, baka sakali, Colonel, mapuntahan natin at masilip natin kung sinong arresting officer. And I think we need to see the report on this. Sa baba siguro. Ha? Sige. Sa loob ng opisina ng ANCAR, sinilip mismo ni Chief ang mga nakakulong. Sa kayo ang huli? Bigay ng 30,000. Sino mga humingi ng 30,000? Sino ang team leader? Kailan ka nahuli? Sabado po ng Anong oras? Alas 5. dalawang araw na po kami So, 48 hours na kayo, more than 36 hours. Anong kaso raw? Shabu, nasaan yung Shabu? Sigurado, meron ka bang Shabu sa... Wala. Sige. Okay, sige, ganito. Makikipag-imbestiga rito sa Chief of Police para makita natin. Hindi napigilan ng Chief of Police na si Senior Superintendent Kiboyen na magsalita sa harap ng aming kamera. Agad niyang nakita ang kapalpakan ng mga operatiba ng ANCAR sa kasong ito. Hindi idinaan sa kanya at hindi niya ito aprobado bago isinagawang nasabing drug operation. Una, wala silang pre-operation. Ang pre-ops, pinipirmahan ko bago sila mag... Exactly. Kaya hindi ko rin alam itong... kahit yung anti-illegal drugs, bago mag-operate yan, mayroon ako. Perma ng COP. Maya-maya pa biglang sumulpot sa eksena ang isang to, pabida pa ang kanyang entrada. Kasi na siya. Ano yun? Ito sir yung kay Sandy ko. Siya po. Siya, ano yung nasa loob ng selda? Sir, huli po yung kahapon. Kahapon. Opo, sir. Alright, in flagrante o drug bust? Sir, eksakto nung pagdaan namin, Pagdaan nyo. tatlong babae. Alright.
tapos isang lalaki. Okay. So by that time, aksidente na Aksidente. may ginaganon yung babae. Nakita mo? Oo, sir. Anong nakita mo? Bundle of plastic, sir. Oh, nasaan yung bundle of plastic? Bakit hawak mo ba yung mga Pagmasda ng pagmamalaki nitong si PO2 Dionisio Gabuya, ipinakita niya sa bitag kung paano sila kaburara sa pangangalaga ng kanilang ebidensya tulad ng drogang ito. Ilang oras mo na hawak to? This is a lot of shabu na hawak-hawakan mo rito, nililagay mo lang dyan. Hindi, sir. Ang alam namin dyan, parang cocaine. 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 Saan? So, bakit hawak-hawak mo to? Sir, hindi ko hawak na. Bakit nandyan? Ang COP mo muna Sir, excuse me, important. sir. Sir, excuse me lang. Sige. So by that time, kaya kami nawala man dapo. Kasi sir, nag-follow up na kami tungkol dito. Nag-follow up kayo. Si Alright. sir, Pag si- nag-follow si- up si- kayo, pag nag-follow up kayo, don't you think na dapat binigyan nyo ng kortesiya para malaman yung inyong hepe? Pakinggan ang baluktot na pangangatuwiran ni PO2 Gabuya. Akala niya siguro malulusutan niya ang bitag. Alam naman po sir nung siyo, nung Alam nyo? major namin. nung Major? hepe namin. Major Religa. Ayun na nga, nakasumbrero. Ang inyong napapanood ay isang entrapment operation. Pagmasda ng suspect, nakasuot ng baseball cap na green. Samantala, ang lalaking ito, naka-brown t-shirt, isang police undercover. Nag-aantay lang maibot sa suspect ang pera mula sa kaanak ng biktima upang dakmain ang subject. Ang suspect, napag-utusan lamang ng mga tiwaling Police Caloocan Station Anti-Illegal Drugs. Dalawang buwan lang ang nakalilipas matapos trabahuin ng bitag ang kasong hold up laban sa Anti-Carnapping Unit o ANCAR ng Caloocan City Police Station noong buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Nasibak sa pwesto ang mga suspect na pulis ng Anti-Carnapping Unit ng Caloocan ni dating District Director General Samuel Pagdilao sa pakikipagtulungan ng hepe na si Colonel Florendo Kebuyen noon sa bitag. Nitong buwan ng Setyembre, isa na namang kasong hold up ang mga itinuturong suspect, Police Caloocan Station Anti-Illegal Drugs o SAID. Si Ramiro Tenorio, kapatid ng biktimang na-hold up na si Mariles, lumapit sa bitag. Dinampot daw si Mariles na mga taga-Caloocan Police Station Anti-Illegal Drugs o SAID sa labas ng kanilang bahay. Nagpunta po doon yung mga pulis kasama yung informant nila na ang pangalan Tisoy. Ang hinahanap doon sa tindahan na pinagbilan mismo ng kapatid ko ay Nene. Wala po doon yung Nene na hinahanap nila, kung tawag ito Neneng Praning. Ngayon, nung wala po doon yung Neneng Praning na hinahanap nila, yung kapatid ko po itinuro nung informant nila na pangalan Tisoy na ito na lang sir, tingnan pa nga sa ulo. Dahil ang pangalan ng kapatid ko Ningning, bigla na lang siyang hinawakan sa magkabilang kamay at nagulat yung kapatid ko nagsisigaw. Tinanong ko yung mga pulis kung bakit inuhuli. Basta sabi lang ng mga pulis ng mga taga-SAID, kakausapin lang. Kapag kinuha mo isang tao, especially it's against his will, you're in effect arresting him. Because nire-restrict mo yung movement niya eh. The fact na kinuha mo siya without any sufficient lawful justification is questionable. Halimbawa ako, gusto ko tayong imbitahan, pero wala naman akong legal reason or justification to invite you. Yung person na in-invite mo, pwede i-refuse eh. Dahil una-una, wala ka naman basis eh. Subalit ang nangyari sa biktimang si Mariles, halos 5 araw na nakakulong. Hinihingian sila ng pera kapalit ng kanyang kalayaan. Tinatakot nila yung kapatid ko na kung hindi aarig yun, i-inquest daw po siya. Hanggang sa kasalukuyan po, may tumatawag sa bahay, kahit 5,000 pinapagawa na lang ng paraan ng mga polis para mailabasan yung kapatid ko. Walang may bigay na pera ang pamilya ni Mariles sa mga suspect na pulis, kaya't ang kanilang pinagdiskitahan ang kasintahan ni Mariles na si Rizar. Eh, sabi sa akin ng polis, wala pa bang nagagawa ng paraan? Ano ba? Kasi kung wala akong magawa, papasok na namin to. O gusto niyo ibigay niyo na lang yung pera na hihingi namin. Alam niyo naman yung kalakaran, may kasalanan man o wala, pare-parehas lang yun. Gawin din ang kaso yun. Yung kausap ko, sige, gawa mo na lang ng paraan para mailabas lang siya. Hanggang ngayon, nandun sila, inaantay nga yung bibigay na pera. Habang kinakausap ng bitag si Rizar, biglang tumawag ang umano'y pulis na dumampot kay Mariles. Ano nangyari? Hello? Hello, sir. Ah, Eh, sir, di ko po makita yung
Yung... Hanapin mo, hindi makakalabas Kaya- yung tao mo, hanapin mo. Ito nga, nakahiram ako ng 1,000. Paano to? Nakawa na kay Wing Fresh. Pero baka pa pwede kahit bukas lang eh. Pinagkikisigaw ko nga nangyari na to, pre. Alam mo, kahit magkano yung pera dyan, pre. Oh. Pagdating na to, matapos silang bukas, pre. Naku, ito usapan yun. Okay. Kinagabihan, kasamang pamilya ng biktima, dumiretso ang aming undercover sa Station Anti-Illegal Drugs upang silipin ang kalagayan ni Mariles. Sa isang sulok, nahagip ng surveillance camera ng bitag undercover si Mariles. Umiiyak dahil sa kanyang sinapit. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ng bitag sa CIDG Kamanava. Sa tanggapan ng CIDG Kamanava, muling tumawag ang mga taga-anti-illegal drugs Caloocan at ang nakipag-usap ang chimoy ng side na si Tisoy. Sito, Dave, hindi mo pupunta rito? punta ako dyan pre kasi naghanap ako ng pera eh. Bilisan mo na, pre. Antayin mo ako sa may ano. Basta sigurado pre ha. Pagkapit ko ng pera, makakalabas talaga si Ningning pre ha. Pinakausap ng chimoy na si Tisoy ang biktimang si Mariles kay Rizal. Ano mo ginagawa? Kasi, hindi pupunta ako dyan. Ha? Kasi, naghanap ako ng pera. Antayin mo lang ako ha. Nasaan ka na? Nandito ako dyan sa kulungan, ano? Nasa loob ka ba? Pupunta ka na rito. Okay, sige. Ha? Agad pinagplanuhan ng CIDG Kamanava ang entrapment operation laban sa kanilang mga kabaro sa Caloocan Police Station Anti-Illegal Drugs o SAID. Matapos ang matagumpay na entrapment operation, agad binitbit si Tisoy ng mga operatiba ng taga CIDG Kamanava patungo sa kanilang headquarters. Samantala ang grupo ng bitag kasamang ilang operatiba ng CIDG Kamanava dumiretso sa tanggapan ng walang kamuwang-muwang na hepe ng Caloocan City Police. Walang magawa ang Chief of Police na si Colonel Santos kundi ipatawag na lamang ang hepe ng SAID na si Major Bartolome Tarnate. Pobreng hepeng si Colonel Jude Santos kung alam niya lang ang panloloko at pangsisinungaling sa kanya ni Major Tarnate. Pero sino itong Mariles? Di ba mo? Pwedeng isang asset namin yan. Pero wala Kasi nakakulong daw ito. Nakahuli daw na sa akin dito. Wala sa kung may nakatulong sa atin, hindi pinailan na natin ng kaso. Sa mas malalim na trabaho sa drugs, pwedeng mag-pretend na huli yung isang tao. Pwedeng mag-pretend na huli para lang hindi siya masunod sa boss niya. Ibig dun sa kinukuha niya ng droga. Hindi natin alam kung sino nagano dito. Anyway, may nahuli tao. Bigayin mo yung tao. Oo, sir. Ha? Siya magkapagsalita. Yun na lang, bigay mo yung tao. Bigayin mo tayo. Tapos to si Mariles. At saka ito si Rizal. Dali dito at kunin natin yung statement niya. Sige. Okay, excuse na mo. Matapos makipag-usap ang bitag kay Colonel Santos, agad pinuntahan namin ang opisina ng SAID upang hanapin si Mariles. Pagmasdang maiging aktong pang-FAMAS Award nitong sinungaling na si Major Tarnate. Yun na isasabihin ko sa inyo, walang masamang nangyari sa anak nyo. Nasaan po? Itinuturo lang yung kinukuhanan niya. Yung anak nyo nakakatulong pa sa amin. Pinalalabas nitong si Tarnate na nakatulong pa daw ang biktimang si Mariles sa kanila. Ay, paano may konti pa rin na ibigay naman yung kapatid nyo na informasyon dito. At yun ang pinupokus ng mga pulis na paano magawa. Kaya yung sinasabi nyo pag-hingi ng pera, wala kang hiningi. Kung yung tisoy na yan humingi, yun ang pitpitin nyo, hindi taga rito yan. Kinabukasan, sa tanggapan ng bitag, isinalaysay ng biktimang si Mariles ang tunay na pangyayari. Ano ka ba? Hinuli? Dinampot lang? O inanyayahan sa presinto? Dinampot po, sir. Sinabi ba sa iyo kung anong iyong kasalanan at ba't ka dinampot? Yun nga daw po, naka-inforep daw po ako. Naka-info rep. Kasama daw po ako sa mga naka-inforep. Ito ng information reference. These are informations being referred to by the community, by the citizenry,
sa mga police agencies, involvement in crime activities. Data gathering to, so to speak, para maisama yung list of personalities sa listahan ng mga taong involved sa illegal na aktibidades. Kinulong ka ba sa loob ng selda? Nung unang araw ko po, sir, pinusasan lang po ako. Nang pinusasan ka, pinasok ka ba sa selda? Nung huling araw po, sir, Saan ka natutulog ng mga panahon yun? po sa may bangkuan. Paano nangyari na ipinuslit ka palabas na? Maya-maya may dumating na mga lalaki na sabi may nahuli daw. Oh. Yun nga daw po, yung si Tisoy, nahuli. Yung Tapos Tisoy. may media daw sa labas. Nung nalaman lalo nilang bitag, lalo nilang pinamadali akong inaayos ko pa po yung gamit ko. Anong ginawa ng mga Nilabas po kulokoy? nila ako sa kulungan. Hanggang saan ka? Doon po sa may firing squad po. Sa firing range? Opo. Pasyal-pasyal ka lang dyan. Sabi sa akin. Ay, ka ba sa sasakyan? Tapos maya-maya, nung sabi papasok na daw po yung media doon sa Melo. Oo. Pinasakay na po nila ako doon sa may sakyan nila. Tsaka pumasok ang mga taga-bitag. So, dinala ka, binuslit ka, tinago ka. Ano sinabi sa'yo ng mga pulis? Kinakausap po nila ako kung anong sabihin ko. Headquarters. Opo. Inutusan ka kung ano sasabihin mo. Ano daw ang sasabihin mo? May pinalakad po ako sa kanila. May pinalakad ka sa kanila. Opo. Tinuruan ka Pinatrabaho po ako sa kanila kaya wala po ako doon. Na kaya ayoko lang umuwi. Drama ko lang po yung pag-iyak-iyak ko para hindi ko pinapaalam sa mga magulang ko. Ganun daw po ang sabihin ko. Basta magkakaibigan tayo ha. Oo. Mahirap kalaban ng mga polis. Mas mahirap kalaban ng bitag. Pagdating sa inyo, anong ginawa? Pinakulang ka. Opo, binigyan po nila po akong pamasahe. Abay, Binalik ano? po sa akin yung cellphone ko. Ano pa? Yung bali 5,000 na pera. Binalik sa'yo dahil naipot na sila kung naulaw na krosonsilyo ng nalaman bitag na tatrabaho. Binalik na po nila lahat sa akin. Ang magagawa ko, paparelieve ko yung mga kulokoy ngayon. Hindi alam ni Mariles ang mga pangalan ng mga pulis na nanghuli sa kanya. Maituturo niya lamang ito kapag nakita niya ang mga larawan o mga video. Ipinakita ng bitag ang kuhang video kay Major Tarnate. Dito, positibong itinuro sa bitag ni Mariles si Major Tarnate. Narinig mo kung anong sinabi nitong kulokoy na to. Ito yung hepe ng sahid. Nakita ka nito sa loob ng presinto. Ilang araw na nakita ng ito sa loob ng presinto. 4 na araw po, sir. So itong tao na to sinungaling. Po, sir. Nungaling po yan, sir. Wala pong yung mga sinabi niya. Puro pang Pag sa hinarap sarili kita niya. dito sa tao na to, masasabi mo ba dito sa kulokoy na to sinungaling? Opo, sir. Alam niya lahat ang pinagagawa sa loob ng sahid na nangungutong, nanguhulidap yung Opo, kanyang mga sir. tao. Kasi sa kanya po lahat. Kasi sinasabi po sa akin ng mga tao niya doon na pagka bawang nakakuha sila ng pera, dumadaan po sa kanya kung ano po yung magiging decision niya. Yun lang po susundin ng mga tao niya. Sa makatuwid, lahat ng mga perang nakukuha nila at pangungutong panguhulidap, centralized akit muna doon Sa sa major kanya. daw. Ano man huli at pag nagkaaregluhan, siya Dadaan daw ang po muna kay dadaan sa Major. kanya, aprobahan niya o hindi. Opo, sir. Kung ano yung napagkasunduan. Opo, sir. Matapos may pakita ng bitagang video kay Mariles, agad tinungo namin ng Caloocan Police Station. Ito'y upang makausap si Colonel Jude Santos at makompronta ng harap-harapan si Major Tarnate. Mismong sa bibig ni Mariles, narinig ni Colonel Santos ang ginawang script ni Major Tarnate. Makaligtas lang sa kanilang ginawang panghuhulidap. Sinakay na po nila ako dun sa Saan ka sinakay? Sakyan po nila na. Anong klaseng sakyan? Kulay blue po na van eh. Kulay blue na van. Sino kasama mo sa loob ng van? Yun pong driver sa may isa pa pong polis. Isang police. Tingin ang prosecutor. Yun po ba? Itim na crossfit service nila. Okay. Sa loob ng 4 na araw, araw-araw ka nakikita ni Tarnate. Anong tanong sa'yo ni Tarnate? Bakit daw hanggang ngayon nandoon pa rin ako? Ano bang niyan? Yan. No, dito ko na tinatanong. Opo. Bakit nandito? Anong Kung daw alam ni Tarnate, from day Alam 1, niya po, alam alam niya po na siya nga po nagsabi na nasa Info-Rep ka pala eh. Anong Na gano'n nga po ako. Kaya naman ang bitag hindi na nagpaligoy-ligoy sa aming pakay. In short, Colonel, very plain and simple. Tarnate has been committed a major blunder. He has violated the protocols of Xena. He lied. He is guilty of illegal detention. And not only that, he is in connivance with his people in the way yung kanilang process of quote-unquote arresting. This person wasn't arrested. This person wasn't invited.
This person was forcibly taken from her home, brought to the station. Doon may paglabag na. Ito yung estilo na mga ginagawa ngayon ng mga nanghuhulidap na nilalabag yung protocol kasi kung meron man silang nahuli sana, dapat nakaabot sa inyo. So doon pa lang, I saw yung mukha ni Tarnate na nagsisinungaling kahapon explaining to you in her absence. Tarnate connive with his people, condone the actions ng kanyang tao. This person needs to be relieved. Of course, sinabi niya na 4 days na alam na ng Tarnate yung insidente na she was there was no case filed against her. From her statement alone, I can now order the administrative relief of Tarnate. Kasi gusto ko kasi maklaro from her statement, personal na yan, nandiyan na sa harap, sinasabi niya for 4 days na walang final si Tarnate sa 4 na araw. Pwede na ako gumalaw na administrative. So by next week kaya, sir, lalabas na yung relief? Of course, Friday ngayon, baka Monday na yun. Monday. Pero grounded na sila. Grounded na sila. Walang operation muna yung ditong side dito. Matapos makausap ng bitag si Colonel Jude Santos, sunod na pakay namin ang makompronta si Major Tarnate sa kanyang opisina. Subalit nang matunugan ni Major Tarnate na parating na ang bitag, dali-dali itong lumayas at nahagip siya ng kamera ng bitag. Nang pasukin ang bitag ang sait, walang katao-tao. Wala kaming nakitang mga pulis maliban sa nakasabit na uniforme ni Major Tarnate. Sinundan namin ang direksyon na pinuntahan ni Tarnate patungong firing range. Subalit, naglaho na itong parang bula. Kaya naman nakiusyoso na lang ang bitag sa mga nagpa-practice firing.